Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Hindi ko rin alam kung may makakaintindi. Pero sa totoo lang, matagal ko nung gustong mailabas tong kwento ko. Kwentong ilang taon ko nang tinatago sa likod ng mga pilit ng ngiti at mga salitang okay lang ako. Magandang araw, Tita Cor. Ako po si Ralph, 24 years old from Bulacan. Hindi ito simpleng tampuhan ng mag-ama. Hindi rin ito basta family misunderstanding. Ito yung klase ng sugat na hindi gumagaling kahit ilang taon na ang lumipas. Sugat na kahit ilang beses mo nang pilit takpan, kusa pa rin bumabalik ang hapde. 14 years old ako noon nang ikasal ulit si Papa. Sobrang excited ako noon. Inisip ko, finally, may pamilya na ulit kami. Matagal din kasi kaming dalawa lang ng tatay ko matapos silang maghiwalay ni Mama. Kaya nung sinabi niyang ikakasal siya, akala ko automatic na kasama ako. Kasi anak na ako, di ba? Pero mali pala ako. Nung araw na ibinalita niyang kasal na siya, may kasunod na salita na parang punyal sa dibdib ko. Ralph, hindi ka muna makakapunta ha? No kids allowed ang kasal. No kids allowed. Pero nalaman ko sa mga retrato sa Facebook, andun ang mga anak ng bago niyang asawa. Mga step-siblings ko na 15 at 17 years old. Sila? Welcome. Ako? Hindi. Wala naman akong ginawang mali. Tahimik akong bata, hindi pasaway, laging mataas ang grades ko at halos lahat ng ginagawa ko para mapansin niya. Pero sa araw ng pinakamasayang yugto ng buhay niya, ako yung hindi karapat-dapat makita. Doon nagsimula lahat. Mula sa araw na yon, unti-unti akong tinanggal sa larawan ng pamilya niya, literally at emotionally. Simula noon, parang ako yung laging extra sa pelikula ng buhay niya. Kapag may outing, hindi ako nasasabihan. Kapag may birthday celebration, ako lang ang hindi naiimbitahan. May mga panahon nakikita ko sa social media yung mga pictures nila. Naka-beach, nakangiti, magkakayakap, habang ako nasa bahay lang. Nakatingin sa mga larawan na parang hindi ako kailanmang naging parte nun. Isang beses, dinala niya ako sa Divisoria. Sabi ko, Pa, gusto ko sana ng ganitong sapatos parang kay kuya. Tinignan niya ako, ngumiti ng pilit at sabay sabi, eto na lang, mas mura to. Habang yung stepbrother ko, may bago na namang rubber shoes galing sa mall. Minsan naiisip ko, baka mali lang ako nang iniisip. Baka ako lang yung masyadong sensitibo. Pero pagdating ng Pasko, laging ako ang may pinakakaunting regalo. Laging parang tira-tira. Habang sila may branded, akin laging may tatak ng sale. Pinili kong manahimik. Inisip ko baka kapag tumanda ako magbago rin siya. Pero nagkamali ako. Pagkatapos ng graduation ko sa high school, imbes na sabihan ako ng, "Congrats anak," bigla niyang sinabing, "Ralph, siguro panahon na para tumira ka na sa mama mo. Kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili mo." Hindi ko alam kung paano ko iyon tatanggapin. Hindi pa man ako handang pumasok ng kolelyo, wala na akong matutuluyan. Samantalang yung step-brother ko na halos 2 taon lang ang tanda sa akin, nakatira pa rin sa bahay nila. Yung step-sister ko nga, nakalipat na lang nung 20 na siya. Pero ako lang ang tinaboy. Doon ako bumalik kay mama. Tahimik lang siya pero alam kong ramdam niya yung sakit ko. Nakita niya kung paano ako gumuho kahit pilit kong itinatago. Lumikas ang mga taon. Natutunan kong bumangon mag-isa. Nagtatrabaho ako ngayon bilang service crew habang nag-aaral sa gabi. Hindi madali, pero at least malaya ako. Wala nang araw na iisipin kong hindi ako kasali. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ako, tumunog ang cellphone ko. Galing kay Papa. "Miss kita anak, punta ka sa 10th anniversary namin. Family gathering, sana andun ka." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, lungkot, o awa. Kasi parang wala siyang ideya kung gaano kasakit yung imbitasyon na yon. Ang anniversary na gusto niyang ipagdiwang ay paalala ng araw na pinili niyang alisin ako sa buhay niya. Ang sabi ko lang, "Pasensya na pa,
hindi ako makakapunta. At doon nagsimula ulit ang paninira. Bigla akong tinawag ng mga kamag-anak na walang utang na loob, bastos, walang respeto, kaysa ako raw ang may galit, ako raw ang nagsara ng pinto. Pero sino ba talaga ang unang nagsara? Sino ba ang unang tumalikod? Minsan gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila lahat, hindi ako ang masama. Hindi ko hinihingi na mahalin ako ng sobra. Hindi ko hinihingi na piliin ako sa lahat ng pagkakataon. Ang gusto ko lang noon ay pantay na pagtrato. Yung maramdaman kong anak pa rin ako kahit may bago na siyang pamilya. Pero 10 taon na ang lumipas at hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sugat. Kapag naririnig ko ang salitang papa, parang may kumikirot sa dibdib ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil miss ko rin siya. Miss ko yung panahong may pag-asa pa akong makasama siya. Minsan naiisip ko, baka ako talaga yung problema. Baka ako yung mahina. Pero pagbalik-balik ko lahat ng nangyari, natutunan kong may mga sugat na hindi mo kailangang piliting gamutin. Kasi minsan yung paggaling, hindi galing sa paglimot, kundi sa pagtanggap na hindi mo kailangang ipaglaban yung mga taong matagal nang bumitaw sa'yo. Ngayon tuwing may nakikita akong ama at anak na magkasama, napapangiti ako. Pero sa likod ng ngiti, may kunting kurot. Kasi alam kong hindi ko na mararanasan yun. At ngayong nag-message ulit si Papa, nag-aaya ng reunion, hindi ko alam kung may karapatan pa akong sumama. Kasi paano ka babalik sa isang bahay na minsan mo nang itinaboy ang sarili mo mula roon? Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon na di ako pumunta. Pero sigurado ako sa isa. Hindi ko na kailangang patunayan na ako ay mabuting anak. Kasi kahit anong gawin ko, hindi yun kailanmang nakita ng tatay ko. Kung nababasa mo to pa, sana maintindihan mo. Hindi ko tinanggihan ang pamilya mo. Tinanggihan ko lang ang sakit na dala ninyo. At para sa mga makakabasa nito, sana maalala ninyo, hindi lahat ng sugat natatakpan ng panahon. May mga sugat na kahit anong yakap o tawag ng anak, hindi na nabubura. Minsan ang pinakamalaking tapang ay hindi ang magpatawad agad, kundi ang tumangging masaktan muli. Alam mo Ralph, minsan akala natin kapag anak tayo kailangan nating magpakumbaba palagi. Kailangan nating magpatawad kahit hindi naman humihingi ng tawad. Pero mali kasi anak ka rin na nasasaktan, napapagod at may karapatang pumili ng kapayapaan kaysa paulit-ulit na sakit. Nung binasa ko yung parte na hindi ka sinama sa kasal, doon ako unang kinurot. Kasi alam mo yung feeling na gusto mo lang naman maging bahagi ng araw na mahalaga sa kanya pero ikaw pa yung iniwan? No kids allowed, sabi niya, pero ando na mga anak ng bago niyang asawa. Ang sakit nun, Ralph, hindi dahil gusto mong maki-eksena, kundi dahil gusto mo lang maramdaman na mahalaga ka rin. Hindi mo kasalanan kung gusto mong pantay. Hindi mo kasalanan kung gusto mong maramdaman na may puwang ka pa sa buhay niya. Pero minsan, kahit anong gawin mong kabutihan, hindi yun nakikita ng taong ayaw kang pansinin. At nung pinaalis ka niya pagkatapos mong mag-graduate, doon ko naramdaman yung bigat. Kasi doon ko nakita kung paano ka natutong tumayo mag-isa. Hindi mo ginawang dahilan yung sakit para sumuko. Nagtrabaho ka, nag-aral ka, at pinatunayan mong kaya mong mabuhay kahit wala yung taong dapat unang sumuporta sa'yo. Kaya Ralph, gusto kong sabihin sa'yo ng malinaw, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagiging totoo sa sarili mo. Hindi ka bastos. Hindi ka walang utang na loob, hindi ka masamang anak. Ang totoo, ikaw yung anak na marunong pumili ng sarili. Kasi minsan, Ralph, ang pinakamalaking anyo ng lakas ay yung marunong kang lumayo kahit gusto mo pang manatili. Ang pagpapatawad hindi minamadali. Hindi ibig sabihin na kapag mahal mo, babalikan mo agad. Minsan, mas mahal mo sila kapag alam mong hindi ka muna lalapit habang may sugat pa. Darating ang araw na baka magkausap ulit kayo ni Papa. At kapag dumating yung oras na yon, sana kaya mong makinig. Hindi para makipag-ayos agad, kung hindi para tuluyang makalaya sa bigat.
Kasi minsan ang closure hindi laging pagkakaayos. Minsan pagtanggap lang na tapos na talaga. At Ralph, tandaan mo to ha, hindi lahat ng sugat natatakpan ng panahon. Pero pwedeng matutunan kung paano mabuhay kahit may peklat. Ang mahalaga, natutunan mong hindi mo kailangang habulin yung mga taong hindi marunong pahalagahan ka. Kasi sa dulo, hindi yung iniwan ng panalo. Ang panalo ay yung taong marunong mahal ulit kahit ilang beses nang nasaktan. At ikaw yon, Ralph. Magpatuloy ka lang. Magtagumpay ka. Ipakita mo sa mundo na kahit iniwan ka, kaya mong bumuo ng mas magandang buhay. Hindi para ipamukha, kundi para patunayan sa sarili mo na hindi natatapos ang kwento mo sa pag-alis nila. At kapag dumating yung araw na makita ka nila ulit, hindi mo na kailangang magsalita. Kasi yung ngiti mo, yung tagumpay mo, yung katahimikan mo, yun na mismo ang sagot sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gustong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi.